So our topic is all about trigonometric substitution. So our given is integral of x squared over square root of 4 plus x squared dx. And then, ang gagamitin nating equation ay a squared plus x squared. So ito yung ating gagamiting equation. So para makuha natin ang value ng ating a is square root lang natin yung value niya. So ang value ng ating a din ay 4. So, para makuha natin ang value ng a, so square root of 4 is equal to 2. So, may value na tayo ng a. Ang sunod naman natin kukunin is value ng ating x. So, para makuha ang value ng ating x, sabi dito, x is equal to a tan theta. So, x is equal to, ang value ng ating a ay 2, then copy the tan theta. Then, ang derivative naman nito is equal to 2 secant theta d theta. So, meron na tayong value ng ating a, x, and dx. So, ngayon ay magsa-substitute naman tayo. So, ang value ng ating x ay 2 tan theta. So, copy lang natin dito. 2 tan theta. Then, copy lang natin yung x squared na nasa taas over square root of 4 plus yung value ng ating x, then squared. Then, sunod is integral of 2 raised to 2 is equal to 4. Then, tan raised to 2 is equal to tan squared theta over square root of 4 plus 2 raised to 2 is equal to 4. Then, tan theta raised to 2 is equal to tan theta squared. Then, sunod natin gagawin is magpapactor out tayo. So, copy lang natin yung given na natin na nasa taas. So, ito, 4 tan squared theta over 4. So, ilalabas natin tong isang 4. And then, 4 divided 4 is equal to 1 plus, copy lang natin tong tan squared theta. Then, copy natin tong ating dx na 2 secant squared theta d theta. So, magsisimplify tayo. So, copy lang natin itong nasa taas na 4 tan squared theta over, so, since ang square root ng 4 ay 2, so, sulat natin ang 2. Then, ang 1 plus tan squared theta ay equal siya sa secant squared x. So, ang magiging value na natin dito sa baba ay square root of secant squared theta. Then, copy lang natin itong ating dx. So, sunod is, copy lang uli natin itong nasa taas na 4 tan squared theta over, so, dito pwede nating i-cancel itong 2. So, and then, ang square root ng secant squared theta ay secant theta. And then, since may isa pa tayong secant dito, so, magiging ano na lang siya, secant theta d theta. And then, simplify nga, so, magiging itong 4 is ilalabas natin sa integral. And then, tan squared theta. Then, copy natin itong tira na secant theta d theta. So, ito na yon. Ang sunod naman natin gagawin is, papalitan natin itong tan using, gamit yung kanyang identity. So, ang identity ng tan, sabi dito is, ang identity ng tan is equal to secant x squared x minus 1. So, ito na ang value ito, ang ating isusulat dito sa value ng ating tan. So, magiging ano na lang siya, 4 integral of secant squared theta minus 1. Then, copy natin to. Magiging secant theta d theta. Then, sunod natin gagawin is mag-integrate tayo ng every term. So, magiging 4 times secant squared theta times secant theta d theta. Ang magiging sagot niya ay secant cube theta d theta minus secant theta d theta. So, ang sunod natin gagawin is, sabi dun sa napanood ko is, ang value ng secant cube, or kapag ang integral ng cube ay secant, so ito yung kanyang value. Magiging secant cube is equal siya sa 1/2 secant theta tan x plus 1/2 ln
absolute of secant x plus tan x absolute. So, itong given na to or itong value na to ang isusulat natin dito sa value ng ating secant. So, magiging 4, 1/2 secant theta tan theta plus 1/2 ln secant theta plus tan theta minus ito. So, ang value ng integral ng secant theta d theta ay equal siya sa ln absolute of secant x plus tan x. So, ito na ang ating isusulat sa value ng ating secant. So, magiging minus ln absolute secant theta plus tan theta absolute. And then, kung makikita nyo, pwede natin i-combine like terms itong part na ito at part na ito. So, ang gagawin natin is, copy lang natin itong 4, then copy din natin ito. So, magiging 1/2 secant theta tan theta minus 1/2 minus, ito, pag kinombine like terms, ang magiging sagot ay 1/2 ln secant theta plus tan theta. And then, sunod natin gagawin is, i-distribute natin itong 4 sa lahat ng term. So, ang magiging sagot is 2 secant theta tan theta minus 2 ln secant theta plus tan theta. Then, ang sunod natin gagawin is, hahanapin naman natin ang value ng secant at tan para makuha natin ang final answer. So, para makuha natin ang value ng secant at tan, sabi dun sa ating x kanina, ang x natin is equal to x is equal to 2 tan theta. So, ang gagawin natin is, di-divide lang natin siya both side by 2 and then cancel. So, ang magiging value na ng ating tan is x over 2. So, sa Pythagorean theorem, ang tan natin is equal siya sa opposite over adjacent. So, using the right triangle para makuha natin ang value ng opposite and adjacent, sabi doon sa, para makuha natin ang hypotenuse ay square root of the square of the adjacent and the square root of plus the square root of the square of the opposite. So, since ang square ng ating x and square niya ay x squared plus ang square root and square ng ating adjacent ay magiging 4. So, ang magiging value ng ating hypotenuse ay square root of x squared plus 4. So, para naman makuha natin ang value ng secant, sabi dun sa Pythagorean theorem, ang value ng ating secant is hypotenuse over adjacent. So, ang hypotenuse natin dito ay square root of x squared plus 4. And then, ang ating adjacent ay 2. So, ito na yung magiging value ng ating secant. So, meron na tayong value ng ating tan at meron na tayong value ng ating secant. And ngayon naman, ang gagawin natin is isa-substitute na natin yung mga value na ating nakuha upang makakuha na natin ang final answer. So, 2, copy natin yung 2. Then, ang value ng ating secant ay x squared plus 4 over 2. Then, ang value ng ating tan ay x over 2 minus 2 ln. So, value ng ating secant plus value ng ating tan plus c. So, ang sunod natin gagawin is, pag-times natin to. So, ang magiging sagot niya ay 2. Then, square root of x squared plus 4 times x ay magiging x times x plus 4 over 2 times 2 is equal to 4. So, ito 4 minus, copy lang natin itong part na to. Sunod is, since ang 4 ay divisible siya sa 2, so, lagyan na natin ng 2, then cancel natin to. So, ang magiging sagot ay x square root of x squared plus 4 over 2 minus 2 ln square root of x squared plus 4 plus x over 2 plus c. So, ito na yung magiging final answer natin.